Sa buong kasundaluhan, isa lang ang aso na hindi napapaamo ng kahit sinong handler. Pinakamabangis, matutulis ng ngipin at tinatanggihan alagaan ng kahit sino. Hanggang sa dumating ang isang babae na walang karanasan, walang background at walang ipagmamalaki sa buhay at napaamo niya ito nang walang ginagawa kundi umupo sa sahig at maghintay. Ito ang true to life story ni Megan Lee. Welcome back sa Pokon Recaps. Taong 2001 sa New York, halos 20 anyos pa lang si Megan, nilamon na siya ng kalungkutan sa araw-araw. Mainitin ang ulo ng nanay niya, palipat-lipat siya sa trabahong ayaw niya, dala ang sama ng loob pauwi araw-araw. Napapalis din siya sa bawat trabahong pinapasukan niya sa iba't ibang kadahilanan. Ang pinakamalaking nakaapekto sa kanya ay ang pagkamatay ng best friend niya, ang nag-iisang taong nagparamdam sa kanya ng pagmamahal at silbi sa buhay na ito. Kaya lagi na lang siyang nagkukulong sa kwarto, saradong kortina, walang plano at walang dahilan para bumangon. Isang hapon, napadaan siya sa isang recruitment base at nakita ang mga Marines na nakauniforme. Nang makita ang karatula, biglang nagkaroon ng interes sa puso niya na makatakas sa kasalukuyan niyang pamumuhay. At sa sandaling iyon, isang desisyon ang ginawa niya. Sumakay siya ng bus, walang sabi-sabi sa nanay niya, kaya tumawag na ito. Saan ka punta? To the moon? Hindi. Sasali siya sa United States Marine Force. Pagdating pa lang sa bootcamp, brutal na agad. Sigawan, malaking pagbabago ang kailangan niyang gawin. Disiplina sa isip at pangangatawan. Mga drills na ubos lakas. Mga obstacles na papuwersa sa katawan niya hanggang sa limit nito. Combat training. Pagkapagod sa katawan na parang malapit ka na sa kamatayan. Pero hindi siya nagpapigil. Mabilis na lumipas ang mga buwan at dumating ang graduation ceremony niya. Buong tika siyang tinanghal bilang bagong sundalo. Ito sana dapat ang pinaka-proud na sandali ng buhay niya kung dumating ang nanay niya sa tamang oras. Hindi na nga dumating sa tamang oras, ang unang tanong pa ay military life insurance. Kung ano daw ba ang makukuha nila kung sakaling dead siya. Kaya nag-walk out na siya sa samahan ng loob. Tumira na si Megan sa barracks at nagsimulang magpatrolya. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, may patutunguhan na ang buhay niya. Hanggang isang gabi, lumabas sila kasama ng mga kaibigan niya, masyadong maraming nainom. Pauwi na sila, sobrang naiihi na talaga siya. Kaya doon na lang siya naihi sa gilid ng isang bahay. Ang problema lang, nahuli sila. Opisina pala yun ng Chief Sergeant mismo. Aray ko! Kaya kinaumagahan, naharap siya sa kumukulong galit ng commanding officer. Binigyan na lang siya ng isang pagkakataon pa at bilang parusa. Tagalinis siya ng taay at dumi ng kulungan ng lahat ng military dogs. Sa unang araw, hawak ang mga panlinis, dahan-dahan siyang kumilos sa mga kulungan. Nakilala niya ang mga aso at naagaw ang pansin niya sa isang German Shepherd na nagngangalang Rex. Nilapitan niya ito para paamuhin pero agresibo itong sumugod sa kanya. Napaatras si Megan sa takot. Saktong maipapagawa na sa kanya si Sergeant Martin. Pinasuot siya ng protective suit para sa dog handling exercises. Nakita niya ang isang aso na kumagat sa padded sleeve sa utos ng handler at bumitaw naman agad. Ayon sa command, may onting takot pero okay lang. Kaso, para sa susunod na exercise, ang asong gagamitin ay si Rex. Biglang tumubo ang kaba sa dibdib niya. Nang makita ni Rex na tumakbo siya, umatake ito agad. Naabutan niya si Megan pero hindi siya kinagat sa protective padding, kundi sa pantalon niya mismo. Parang personal ang galit ng aso sa kanya. Hindi naman nasugatan si Megan. May konting trauma pero sa halip na mainis ay ginawa niya itong isang hamon sa kanyang sarili. Ang una niyang ginawa, pumunta sa aso at kinausap at sinabing, "Akala mo natatakot ako sa'yo? Yo, may araw ka rin sa akin, boy." Naririnig pala ni Sarge ang mga pinagsasabi niya, kaya tinanong niya na rin kung ano ang kailangang gawin niya para maging dog handler. Walang tiwala sa kanya si Sarge dahil kailangan ng pinakamataas na marka sa parehong physical fitness at weapons qualification test. Napakataas ng pamantayan, kaya karamihan ay hindi nakakapasa dito. Kaya simula sa araw na yon, bago pa sumikat ang araw, nag-e-ensayo na siya. Tuloy-tuloy ang training, practice sa shooting range, technique accuracy, drills, hanggang sa
automatic na ang mga kilos niya. At nang dumating ang evaluation day, nakascore nga siya ng above 90% sa dalawang tests, isa sa pinakamatataas sa mga kandidato. Pumunta agad siya kay Sergeant Martin para ipagyabang ang mga resulta at handa na siya. Pero wala pang aso para sa kanya. Bago siya makahawak sa military dogs, may isang level pang training. Kailangan niyang gayahin ang aso, magsuot ng mock collar at magkabi ng leash. Maglakad sa training field, gawin ang lahat ng exercises kahit pinagtatawanan na siya ng iba pero wala siyang pakialam. Ginawa niya ang lahat ng kailangan para sumali dito. Hanggang sa isang araw, inutusan ng lahat na tanggalin ang mga collar ng mga aso. Nang gawin ng isa kay Rex, nakagat ito at nabalian ng buto kaya napahinga ito sa duty. Dahil doon sa pambihirang pagkakataon, mapupunta kay Megan si Rex. Bumisita agad siya sa kulungan pero bago niya ilagay ang pagkain, tumitig sa kanya si Rex at nagtatahol. Agresibo talagang aso. Ganon pa man ay kalmado lang si Megan at matyaga niyang hinintay ang aso. Lumipas ang maraming oras at sa mangha niya, pumasok na si Rex sa longgannya at sumunod. Inilagay na ni Megan ang pagkain sa loob. Hindi madali ang unang pagsasama nila at mahirap man makuha ang tiwala ng aso pero ito na ang simula. Ilang araw pagkatapos, sumali na si Megan sa isang bomb detection training exercise kasama si Sergeant Andrew, isang handler na kakabalik lang mula sa deployment sa Iraq. Ginabayan din niya si Rex sa pamamagitan ng exercise. Nababaliwala ni Megan si Rex at hinihila niya ito sa ibang direksyon pero pinayo sa kanya ni Andrew na pakiramdaman mo ang aso mo. Nahanap na din ni Rex ang bomba. Pagkatapos ng exercise, kinausap ni Andrew si Megan. Piniliwanag niyang si Rex ay isang dekalibring tracking dog. Pero kung wala siyang koneksyon sa handler niya, wala itong kwenta. Mamamatay din agad sila sa totoong misyon, pati ang mga taong ililigtas nila. Mula noon, nagbago na ang turing ni Megan sa kanya. Hindi lang basta-basta training, kailangan niya ng tunay na koneksyon. At bawat buwan, dahan-dahan nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Makalipas ng maraming training, di pa man sila handa pero sinabak na sila papunta sa Iraq. Pagdating, nakilala niya ang kanyang guide na si Corporal Morales. May sarili ring tracking dog. Sumama siya sa patrol group para mag-inspect ng mga sasakyan sa pangunahing daan. Pinahinto nila ang mag-ama sa kanilang kotse. Inatasan si Megan at si Rex na i-check ang sasakyan. Nagtrabaho na si Rex ng kusa. Inamoy ang bawat sulok. Wala namang natagpuan. Pinayagan na silang makadaan. Bago umarangkada, tinanong ng bata kung ano ang pangalan ng aso. Tinaboy na ng sergeant ang bata at pinapasok ulit. Pero tahimik na binulong ni Megan sa bata ang pangalan ni Rex. Pinagalitan siya ng sergeant at pinaliwanag na sa combat zone, ang pagbubunyag ng pangalan ng tracking dog ay malaking security risk. Pwede itong gamitin ng kalaban para akitin ang aso sa bitag. Naunawaan na ni Megan at hindi na uulitin pa yon. Ilang buwan ng inspection, kahit nagpapahinga ang ibang handlers, nagtitraining pa rin si Megan at Rex. Sa gitna ng gabi, ginising sila bigla at sinabihang kailangan ng reinforcement sa isang inataking combat group. Lumabas agad sila ni Rex. Maingat nilang sinuyod ang kabahayan. Naghahanap ng mga nakatagong armas. Sa isang bahay, naabutan nila ang isang residente. Hinalughog ang lugar. Kwenestyon ng mama pero sinabi niyang sumusuporta daw siya sa mga Amerikano at wala siyang alam na armas. Nakita nila ang isang kwartong puno ng karpet. Paliwanag ng residente na para daw ito sa mga seremonya sa religion. Pagkatapos, napatigil si Rex. Dahan-dahan siyang lumakad sa isang pader, saka umupo sa harap ng karpet sa dingding. Tinanggal ng mga sundalo ang karpet at sa likod ay dose-dose ng armas at explosives. Tumakbo agad ang mama pero hindi na nakalayo. Nakasubscribe ka ba sa Pocon Recaps? Oo! Kaya hindi siya binaril. Tagumpay ang misyon nila. Lumapit si Morales kay Megan at Rex at sinabing nakapagligtas sila ng maraming buhay ngayong gabi. Nabalitaan agad ito ng lahat sa batalyon at respetado na sila. Isang gabi habang naglalaro ang dalawa, napansin ni Morales ang isang tattoo sa braso niya, ang pangalan ng best friend niya. At doon niya na kwento lahat. Magkasama silang lumaki, malapit na parang magkapatid, kaya halos nawalan siya ng ganang mabuhay nang namatay ito. Naging emosyonal si Megan at naging malalim ang usapan ng dalawa. Kaya nagpasalamat
siya sa serbisyo dahil nagkaroon ulit ng direksyon ang buhay niya. 6 na buwan ang mabilis na lumipas. Isang patrolya, tumigil si Rex sa highway. Nakita ni Megan ang isang explosive device na nakawire sa guardrail ng daan na halos mahirap makita. Nagsignal sa grupo na walang gagalaw at wala ring nasugatan. May sumunod na assignment at humingi ng volunteer. Nag-volunteer si Morales pero mas pinili nila si Megan. 2 armored vehicle ang sumabak. Nagsimula silang maghanap ni Rex. Isang nakabaon na bomba. Nasundan pa ng isa hanggang sa napakarami na nilang natunton na bomba. 2 oras ng maingat na trabaho sa gitna ng disyerto. Napuno ang field ng mga flag. Biglang may kotse na papalapit na mabilis. Nag-warning shot ang mga sundalo. Huminto ang kotse. Lumabas ang driver at pinakita ang damit niya. Walang vest, walang bomba. Pinahiga. Tinusasan at sinabihan si Megan na i-check ang kotse. Papalapit na sana si Rex nang biglang boom! May sumabog sa ilalim ng lupa. Lumipad si Megan. Bagsak si Rex at hindi na makagalaw. Tumakbo agad siya papalapit sa aso at humihingi ng tulong. Secure ang lugar. Tinanong ng sergeant kung paanong hindi nila nakita ang bomba. Sinuri nila ang crater at kumpirmadong remote detonation ito. Isang bitag. Hindi ito basta bomba na maaaring ma-detect dahil nakabaon ito ng sobrang lalim. Nakakonekta sa isang detonator wire na pinindot mula sa malayo ng kalaban na nanonood sa kanila kanina pa. Matagal na pala nilang tinatarget si Megan at Rex. Inutusan na silang bumalik sa base pero tumanggi si Megan. Sinabi niyang marami pang bomba sa lugar at kung iiwan nila ito, sasabog ang susunod na patrolya. Tumingin sa kanya ang sergeant ng matagal at sinunod na lang ang sinabi niya. May tama man at nahihilo pa dahil sa pagsabog, sumaba pa rin ang dalawa. Balik sa trabaho, nakasumpong ng marami pang bomba at nang marating na nila ang abandonadong gusali, wala na silang inabutan. Pero sa bubong, nahanap nila ang full detonation setup at mga wiring na ibig sabihin kagagaling lang nila dito. Nagsimulang tumahol si Rex sa isang sundalo. Kakaiba, sinabihan na siya ni Megan pero ayaw niyang tumigil. Kinagat na lang ni Rex ang backpack niya at hinila siya sa sahig. Kaya pala, isang rocket-propelled grenade ang bumulusok papunta sa kanila. 3 armadong kalaban ang lumabas mula sa malayo. Nagsimula ang engkwentro. Hinarang ang military vehicles. Pagbaba ng gusali, nag-cover ang mga sundalo para makaalis sina Megan at Rex. Nakarating sila sa sakyan, pumasok na si Rex. Isa pang pasabog, bumagsak si Megan. Lumabas ulit si Rex para sa kanya at hinarang ang sarili sa gitna ng putukan. Hindi siya iniiwan ng aso. Nag-advance na ang sasakyan para mag-cover at nang tumigil saglit ang putukan, sabay silang tumakbo sa sasakyan. Tahimik ang biyahe nila pauwi ng base. Pagdating nila, naghihintay ng helicopter kay Megan. Malubha ang sugat niya at kailangan ng agarang atensyon. Nangako na si Morales na aalagaan niya si Rex. Habang umaangat ang helicopter, di mapigilan ang iyak ni Megan. Sa ospital, kinumpirma ng doktor ang pinsala sa kanyang eardrums. Pero gagaling pa daw ito. 3 buwan nga lang siyang grounded sa trabaho. Lumipas ang mga buwan at ang Pasko ay sumapi. Umuwi muna siya at sinalubong siya ng kanyang ama sa airport. Hindi mawala-wala sa isip niya ang pag-aalala para kay Rex. Araw-araw tumatawag siya sa barracks at araw-araw din iisa lang ang sagot. Wala pa rin si Rex mula sa Iraq. Matapos ang mahabang bakasyon, dumating na rin ang pinakahihintay niya. Nakabalik na si Rex. Tinawag siya ni Megan at nakita agad siya ni Rex mula pa sa malayo at tumakbo patungo sa kanya. Magkasama na sila na nagpagaling. Habang nagre-recover, nagbigay siya ng training sa mga sumunod na batch ng mga dog handlers. Kasama ang pagtulong kay Rex sa physical therapy at nandun din si Morales. Nag-iiwan pa nga ng bulaklak at sulat sa pintuan niya. Nagkakamabutihan at syempre nagkabimbangan na. At pagkatapos, dumating ang masaklap na balita. Namatay si Sergeant Andrew sa labanan. Napatay siya na prinotektahan ng tracking dog sa pagsabog. Nakaligtas ang aso pero nang bumalik si Megan sa field, nakita niya itong paikot-ikot. Walang tigil na naghahanap. Hindi niya nauunawaan kung bakit hindi na dumarating ang amo niya. Pinaliwanag ni Martin na ang bond sa pagitan ng handler at ng aso ay hindi natatapos kahit isa sa kanila ay wala na. Hahanapin niya ang kanyang amo hanggang sa huling araw ng buhay niya. Sa opisina ni Martin kinabukasan at sinabing hindi na siya magpapa-enlist. Magpapahinga na siya sa serbisyo at gusto niya sanang dalhin si Rex kasama niya. Pumayag si Sarge at nagsulat ng recommendation
letter para sa adoption request. Isang huling hakbang na lang sana sa base veterinarian. Kaso, hindi maganda ang naging resulta dahil nagiging agresibo si Rex dahil tinutokso ng bruhang vet ang mga sugat niya at inilagay na lang na unsuitable for civilian adoption. Nagmakaawa si Megan at ipinaliwanag ang sitwasyon ng aso pero hindi nagbago ang desisyon ng veterinarian. Nakiusap si Megan sa sergeant pero wala na din siyang magagawa. Hindi niya pwedeng baguhin ang assessment. Bago isabak ulit si Rex, bumalik na lang siya sa kulungan at nagpaalam na sa kanya sa huling pagkakataon. Ang buwang sumunod ang pinakamasakit sa buhay ni Megan dahil nagpa-re-enlist pa si Morales at wala pa si Rex. Ang malagim na distansya ng katahimikan, bumalik na naman siya sa dating buhay. Tumira ulit sa bahay ng nanay niya na parang walang patutunguhan. Isang umaga, lumabas ang nanay niya na may regalong tuta para sa kanya. Binili niya daw ito bilang kapalit ni Rex. Nagdulot patuloy ito ng hindi pagkakaintindihan at nag-away pa sila. At sinabi ng nanay niya nga pagod na siya kay Megan na nakaupo lang sa bahay niya nang walang ginagawa at sinasayang ang buhay niya. Kaya lumipat na si Megan sa bahay ng kanyang ama. Ganun pa man ay miserable pa rin naman ang buhay niya kakaisip kay Rex. Isang araw, pumasok na ang kanyang ama at pinayuhan siya na kung nawala man lahat ng mahalaga sa'yo, ituloy mo pa rin ang laban ng buhay mo. Alam mo yun dahil sundalo ka. Sinabi ni Megan na hindi niya alam kung sino siya kung wala si Rex sa buhay niya. E di, lumaban ka para makabalik siya. Kaya yun ang simula ng pagbabago. Naghanap siya ng trabaho at araw-araw na tumatawag siya sa barracks para sa update tungkol kay Rex. Hindi siya tumitigil hanggang sa magkaroon ng update. At isang hapon, dumating ang tawag na ire-retire na si Rex sa serbisyo. 10 taong gulang na siya at malubha na rin ang sakit niya. At kailangan niyang umaksyon kung gusto niya itong makuha dahil kung hindi, i-dispatch na nila ang aso. Ibinaba agad ni Megan ang telepono at nagsimulang umaksyon. Nagsimula siya ng isang public adoption campaign. Direktang nakipag-ugnayan sa isang senador at isinalaysay ang buong kwento. Nakinig ang senador at pumayag na tumulong. Naging nasyonal ang campaign nila, newspaper interviews, nahayag ang kwento ni Rex at ang misyon nila, ang buhay na nailigtas nila at ang hirap at sakripisyo nila sa mga labanan. Sumuporta ang bansa. Mahigit 22,000 katao ang pumirma sa petisyon. Nireview ng militar ang kaso at isang araw dumating ang imbitasyon na dumalo si Megan sa isang seremonya sa Marine Base kung saan opisyal na ire-retire si Rex at ang ibang mga military dogs. Naglakad siya sa base at ang unang taong nakita niya ay si Morales. Sinabi nito na isang misyon na lang ang gagawin niya at magpapahinga na siya sa serbisyo. At isa pang balita, aprobado na ang adoption niya kay Rex. Di may paliwanag na saya ang makikita sa mukha niya. Lumingon si Megan sa field. Tinawag niya si Rex at nakita agad siya ng aso. Tumakbo ng mabilis si Rex papunta sa kanya at sa wakas, nagkita silang muli matapos ang mahabang panahon. Pagkatapos ng seremonya, umuwi ng magkasama si Megan at Rex. Dahang-dahang nasanay si Rex sa panibagong buhay sa labas na parang normal na alagang aso kasama ni Megan sa araw-araw na buhay. At hindi pa doon nagtatapos. Inimbitahan si Megan sa isang malaking event sa Yankee Stadium nang lumakad sila ni Rex sa field. Pinangaralan sila sa harap ng lahat bilang mga bayani. Isang video message mula kay Morales sa malaking screen. Pinakita ang pagdiwang ng kanilang pagtatagpo at ang lahat ng mga pinagdaanan nila. Nabuhay si Rex hanggang December 2012 sa isang tahanan kasama ang taong nagmamahal sa kanya ng walang kapantay. Pagkatapos ni Rex, hindi huminto si Megan. Bumalik siya sa serbisyo para mag-train ng mga bagong handler kasama ng kanyang bagong aso na isang German Shepherd na nagngangalang Patriot. Nagtrabaho siya bilang veterinary technician at bomb detection squad sa malalaking stadium. Nagtatanggol sa mga hayop tulad ng pagtatanggol ni Rex sa kanya na kayamanang natatago sa kanyang puso habang buhay. Naranasan mo na ba ang pagmamahal sa isang alagang hayop na kayang mabago ng buhay ng isang tao? I-comment mo nga ang gusto mong i-recap namin next. Subscribe para sa marami pang masasarap na recap. Bago matapos tong video na to, magbagong buhay ka na ugok, huwag kang manggagaya ng mga video ko. Respeto naman sa hirap at sakripisyo ng gumagawa ng content. Huwag kang puro re-upload sa Facebook. Babala at pakiusap na lang sa mga sumusuporta sa channel, pakireport itong Facebook page na to. Gagawa na lang ako ng bago dahil mahal ko kayo.